Kaya para mas makilala natin kung sino-sino ba ang miyembro o parte ng Red Scarlet, let's all welcome mismo the Red Scarlet. Hello po sa inyo. Maganda. Mag-hello po muna tayo sa ating mga ka-flashers. Good afternoon, guys. By the way, my name is Al, guitarist ng Red Scarlet. Al. Ako nga pala si Iraq, ang vocalist ng Red Scarlet. Ayun, Red Scarlet. Alam mo ito, kaya ko pa iniisip paano nabuo yung word na Red Scarlet. Saan ba nang galing yung Red Scarlet? Yung Red Scarlet, name ko siya. Yung real name ko is Red. Yun. And yung Scarlet is yung pinaka-favorite kong insekto. Yung klase ng bug na tinatawag na Scarlet. Kulay red siya, then may black. Parang deepest color of red, which is blood. So, Red Scarlet. Okay. So, yun pala ibig sabihin. Pero, paano naman nabuo yung grupo ninyo? Ito ba'y matagal na talaga? O... Nabuo kami way back 2023 and nag-rest kami ng way back 2024 sandali lang. Then, nagbalik kami ng 2025. Tagal na din. So, ano to? Umpisa ba is banda talaga agad? O minsan galing kayo sa iba't ibang grupo? Galing sa iba't ibang banda. Iba't ibang banda. Tapos yung Yes. circle of friends, then naghanap siya ng member. Nagka-refer-refer, yun. Hanggang sa Mike. Ayun, Mike, pasana. Actually, dati, mga nagkakasama na pala kami din. Sa isang event. Tapos, Tapos ngayon, nung nag-Red Scarlet, yung pala, binuo. bali magkakilala na. Originally, sino yung mga unang pumasok sa inyo sa musika? kami ni Tox ng Basis. Kasi Kayo mas talaga? matanda kami dito kay Red eh. Ayoko nang tanong So- edad kasi malapit yung edad ko, baka malaman. Wala man din. Siguro, Medyo malapit doon. Nag-start ako 2005. 2005, matagal na. Yeah. When I was in high school pa. High school pa, simulan natin. Nung high school po ba kayo, talagang sa loob ng school is banda na talaga o soloist? Banda na ako sa loob ng school. Ako yung nagpe-perform sa bawat kumakanta sa... Pag may Sa foundation school, day, oo, yun. foundation. Ako yung taga-gitara nila Alam mo, before. dyan talaga nakauso lahat, no? Dyan talaga nagsisimula sa school kapag may foundation day. Pero si Sir, paano naman pumasok sa musika? Ito ba ay bata pa lang hilig na talaga? Bali, hilig ko na din kasi mga gitara. Since 2004, 2005 din ako nag-start din mga banda. So, estudyante din ako, nagbabanda na rin ako. Anong mas mahirap? Yung sa gitarang gamit mo o yung kanya? Anong kaibahan ng dalawang gitara? Actually, wala namang mahirap. Anong kaibahan niya? Siguro yung sa kanya si bass. So, more on ano talaga. Foundation ng- Naka-focus lang ako sa mga pang-sapaw ng tunog ba? Kumbaga, Okay, pang-sapaw. pang-bound ako, Tapos, yung Backup. sa'yo, Yan, guitar, lead yan. yung lead guitar talaga. Tapos, si Red, paano ka napasok sa industriya ng musika? Ayun, napasok ako sa music industry way back 2019. Ayan, sa pag-awak sa akin ni manager. Manager Ina. Shoutout po kay Manager Ina. Oo, Also yung kay biglaan. Ma'am Shi. Ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am Shi. Ayan, napasok po ako sa music way back 2019. Isa po akong solo artist. Galing po ako sa ballad, sa pagiging ballad singer. Ayun po, hindi lang po pinalad pero yun nga po. Ayun, pagpasok po ng 2023, ayan, nabuo po itong Red Scarlet. Ayun po. Nag-trending siya before. Nag-trending Oo before. nga, nakwento nga sa kanila trending. Paano nangyari yun? From Ballad. ballad, tapos biglang naiba yung genre. Hindi ka ba nahirapan sa transition? Actually po, hindi lang po ballad yung pinasok ko before. Nag-ano rin po ako, ballad, R&B, jazz, rock, yung new wave, yan, pumasok din ako sa genre na Lahat new na wave. talaga pinasok Then mo. hanggang sa napunta ako sa banda ko na Red Scarlet. Pero kayo, kayo naman po, ang pinaka-genre naman ng mga guitarist natin, originally, saan po kayo nagsimula? Ako originally talaga sa post-hardcore, mga metalcore. Hanggang nung Yung mga nung nagkaedad, doon ako nahilig sa alternative naman. doon na iba. Chill na lang. Then, pag tumatanda na, iba rin talaga hilig. way back 2016 yun, nag-variety ako, yung showman. Tapos, Okay.
nahinto kasi hindi kaya pagsabay ng trabaho tapos Kapag sideline. variety kasi gamit mo, talagang kung saan ka lang pupunta mga bar eh. Kasi mas ano sila sa bar. Talaga yung mga variety. Eh, unlike sa, yung ano ba, metal ba? Lagi ba yan sa mga bar o bihira? More on bar gigs, kaso bihira lang pag may event lang. Kumbaga passion lang talaga siya ng mga Oo, musikero na. musikero talaga. Si Sir, ano bang sinimulan? Bali isang genre ko din kasi dati is post-hardcore, metalcore, saka easycore. Pero ngayon, nakikiano din na sa mga alternative. Oo, kasi kailangan mo makisakay. Kasi habang Pag nagkakaedad nagkakaedad kasi din. tayo, nag-iiba kasi yung tenga natin. Eh. Parang tatamaan ako sa gilid. Kasi halos binanggit yung edad nito, magkalapit kami. Yung bata. Yung yung pagpili ng genre o yung kung anong gusto nyong kanta ngayon, palagang pinag-usapan o kung anong babagay? Kasi kailangan timplahin kayo kung banda kayo, di ba? Paano kayo nag-finalize na, ito tayo? Before kasi kami pumasok sa Red Scarlet, may genre na talaga siyang, may branding na siya. So kami, yung genre na, Okay, Red. ganun yung genre ko nung high school ako. So parang para sa akin, sige, tuloy ko yung ginagawa ko before. Pero yung ibang kata namin naman, alternative naman. Kumbaga, balance lang. May mabigat, may pang chill lang. Para kahit saan pwede kami. Ikaw, Red, anong mas mahirap sa'yo? Yung dati mo o yung ngayon? Actually, mas nasa-challenge ako ngayon. Pero sa nakikita ko kasi, mas napapakita ko yung the best ko ngayon kaysa sa noon. Yun po yung based sa perception ko. Yan. Sa tingin niyo po, anong pinakamahalaga sa isang banda? Kasi kapag soloist ka, di ba, ikaw lang, pakinggaw na yung kanta, go, kanta ka lang ng kanta. Sa isang banda, ano yung pinaka-importante dito? Sa banda kasi kailangan may chemistry kayo. Nagkakasundo kayo sa gusto nyong gawin. Kasi dumadating sa point na, kunwari, 4 kami, tapos yung isang member namin, hindi niya gusto yung ginagawa niya. So technically, may chance na mabuwag or di magandang kakalabasan ng tunog na. Yun talaga importante. Tapos kayo, sir, minsan po ba naka-experience na kayo na minsan parang, palpak yung kasama ko. Meron ganon? Given naman yun, nangyayari talaga siya sa banda. Para sa Normal Normal lang naman siya. din. Kahit- Normal na siya. Pero syempre sa amin, malawak yung pag-iisip namin, intindi. Pero syempre, kailangan din pa rin natin Minsan puniduin kasi pa yung mga rin. nakikinig, basta may kumakanta, okay na yun. Dead ba naman yung iba? Ang mga makakasilip na lang, yung mga magagaling Mga yung musikero mga- din. Yung Musikero talaga eh. Sa pagkanta, minsan ba kumakanta ka? Minsan gusto mo sabihin, uy, masyado malakas kayo. May mga ganun ba? Lakasan niyo yung boses ko. Sapa, may mga ganun ba? Minsan may ganun po talaga. Pero ang ginagawa ko na lang din is, pag ganun, idadaan ko siya sa, dumadaan ako sa parang nilalakasan ko talaga yung vocals ko. Then minsan after ng event, pag-uusapan ng, uy, masyado kong malakas. Next time, medyo babahan mo. May mga ganun na lang Yun po. yung importante. Yung Opo. after event, parang kumbaga sa assessment. Parang kailangan talaga i-open kasi mamaya susunod na performance nyo, susunod na ibang bar, parang mangyari siya ulit. No? Yes po. Kaya importante talaga sa isang grupo yung may pag-uusap pagkatapos ng event. Yes po. Dito yung ang pinakamahirap na role din isa dito yung pinaka-singers. Kailangan kasi ikaw magdadala. Yes po. Ikaw magdadala ng performance. May pressure ba tuwing nagpe-perform? Bago po ako tumungtong ng stage, nagkakaroon din po ako ng pressure. Pero yung nagiging technique ko na lang din po doon is, bago po ako tumungtong ng stage, pupunta po talaga ako ng stage mag-isa. Then tinitingnan ko yung paligid, tinitingnan ko yung tao para ma-absorb ko siya. Then after nun, handa na yung puso ko, handa na akong mag-perform. Sige, go. Wala na magmahal. Ay, uy. Psst, uy. Mamaya. Kayo, sir. Mahal-mahal, ang mahal ang bilihin. Kayo dyan, kasama sa gitarist po natin, minsan po ba parang nape-pressure din kayo na, Diyos ko, pag magkamali ako dito, may mga ganun din? Every time. Pero kailangan talaga, enjoy mo muna. Parang gaya nga ng sabi ni Red kanina, ina-absorb namin yung paligid muna. Pero usually talaga kinakabahan kami. Kahit sabihin mo sa practice, ang galing Meron pa rin at namin. meron, di nawawala. Pero pag nasa stage ka na, may pressure talaga eh. Hanggang sa mawala. First song, nawala na yung pressure. Yun, napagpag mo na yung kaba mo.
Hanggang sa magtuloy-tuloy Kayo, na. sir, ganun din ba? Oo. Tsaka minsan kasi kahit paano kami, yung chemistry namin nandun eh. Yun talaga Pag-akit pa lang namin ng stage, iba yung awa namin, konting tinginan lang, alam na namin yung gagawin namin. Present namin. Yun talaga ang pinaka-importante. Tapos minsan, lalo na sa lead vocalist, pag banda, kapag may mga kinakanta kayo, kasi nasanay ako ng mga panahon natin, nung 90s, yung kanta, pag may banda, talagang damang-dama, talagang sasabayan mo. Paano nyo kinoconnect yung sarili nyo dun sa audience? Kasi kailangan siya kapag banda eh. Actually, kahit soloist, kailangan niya. Ano, yung spill talaga yung pinakamahalaga dun eh. Yung sasabihin mo kung ano yung intention ng kanta mismo. Then sasabihin mo, paano mo ipapatatak mo sa tao na, ito yung kanta na to, alay namin ito sa mga ganitong tao, sa mga ganyang tao. Then pag na-absorb na nila yun, yung iba dyan magre-react na, ay naku, saan ba yan? Ganun. Oo, Then yung mga ganun. pag nakuha na namin yung loob nila, doon na kami magsisimula. Yun po yung Importante talaga. At Opo. sino ba gumagawa kadalasan ng kanta sa inyo? Usually si Red, pati si manager namin, si Ina. Tapos yung nag-aareglo kami na po, yung band. Sa areglo kayo. Paano gumagawa si Red ng kanta? Ito ba ay base sa experience? O talagang kumukuha ka ng hugot sa iba? Ano po, base din sa experience ko, then syempre yung iba dun sa mga songs din, experience ng manager ko. Then yung experience na yung kasi alam namin na yung experience na yun, na-experience din ng ibang tao. So parang kumbaga gagawa kami ng kanta na kailangan kumonek din sa lahat ng tao para maramdaman nila yung kanta na yun mismo na, okay, akala ko yung kanta na to sa kanila lang, hindi pala, para din pala to sa amin. Yun po yun. Minsan, naka-encounter kayo na isang performance ninyo, tapos lahat ng tao parang, minsan kasi may mga OA talagang audience na, ganun-ganun. May mga nangyari na ba? Pag tugtog nyo ng ganyan, nagsisigawan na sila. Meron po, lalo na kapag yung sinabi ko na yung patungkol dun sa kanta, Yung kanta. babanggitin ko, itong kanta na to, para to sa mga ganitong tao, nasaktan, Yung mga niloko. iniwan, Mga yun, hindi mga pinayagan niloko. Biglang magsisigawan, ay, Diyos ko po. Kasi lahat sila niloko. Bakit naman ganun? Mga ganun na sila. Bakit? Hindi Alam mo, pwede. ano yun yung minsan na ko sa mga banda, parang nananakit din, nananakit through music. Opo. At in fairness sa mga banda kasi, iba yung dating talaga nila. Hindi ko yun sa tingin nyo, anong pinaka magandang banda nung 70s, 80s, 90s, o yung new generation talaga ngayon? For me, fan ako ng oldies eh. So, yung ngayon kasi, napakadali na gumawa ng kanta, napakadali na Parang mag-promote. kahit sino pwede. Unlike before, yung mga kanta talaga, may emotion, may soul talaga siya. Bago siya gawin, may meaning eh. Unlike yun, gawa ka ng kanta ngayon. Yun na. Sige. Tapos hindi naman sa ng mga kanta, ng mga lyrics ngayon. Gusto ako 90s. Pero iba talaga pag Totoo. 80s to 90s. late 20s, yan, 90s. Yun. Ito, iba kasi yung panahon niya eh. Sa panahon mo naman, Actually po, lumaki po ako sa tito ko na mahilig sa mga 80s, 70s, 60s. So, Kaya mas kumunik. na-absorb ko yung mga luma din. And actually yung pakikinig ko ng music parang to me, naano ako sa luma niya. Pagka luma niya, tumuro siya sa kanan. actually po natigil po yung pakikinig ko sa kanta hanggang sa year 2000. So, hindi po ako nakikinig masyado ng mga kanta ngayon. Siguro kung meron man, pili lang. Yung gusto ko kasi yung nararamdaman ko, yung parang, napupusuan ko, shit, malungkot siya. Yun po yun. Pero pag once na alam kong hindi siya malungkot or alam kong parang walang soul dun sa mismong kanta, hindi ko po talaga nahihiligan. More on parang mas gusto po kasi may soul talaga yung kanta eh. Totoo naman. Yun po Kasi, yun. lalo na kapag performer, kasi kailangan nakokonek ka doon sa tao, no? Totoo po yun. Kahit, aminin natin, kahit mga gitarista, kailangan nakokonek din kayo sa audience, di ba po? Lalo na po ang ang electric. Lalo na kapag metal, anong pinakamahirap na ginagawa ninyo sa yung mga ganyan, no? Kanina pinapakinggan ko yan eh. Akala ko kanina ganyang performance ninyo. Ano ang pinakamahirap na ginagawa ninyo? Siguro yung pinakamahirap dyan yung mga sabit-sabit. Yan. Saka mga Nakaka-pressure din talaga eh. medyo mukhang madali siya. Pero kapag once na sumablay ang isang tono mo dyan, mapapansin yan. Kasi naalala ko yung panahon ni Baka Marvin na siyang madali. Agustin sa movie. Tanda ako na, Diyos ko po. Sa inyo, sa gitara mo, anong mahirap Mahirap. naman?
Actually, sa gitara kasi, kalaban namin dyan yung tech. Kunwari, yung timpla ko ng gitara, maayos. Pagdating sa tech, binabawasan yung volume ko, nawawala yung tunog ko. While nagsosolo ka, parang siyempre, naka-pressure, tapos mawawala ka sa mood. Pero since bawal ka mawala sa mood, mawawala din yung mga kasama mo. The show must go on kahit, kunwari, nawalan ka ng tunog. Totoo. Nalalasan niyo yung biglang naputulan kayo ng cord? Daming beses na po. Daming beses na yun. Maraming Pero tuloy. beses. Tuloy lang. Tuloy pa rin kahit na putulan. Hanapan mo ng ibang lapat yung ano. Basta mahabol mo. Matapos lang yun. Basta nakapaload ako ng ganun, tapos umalis. Umalis siya. Tapos ano nangyayari? Ayun pala naputulan ng cord. Okay lang ba yun na biglang aalis yung isang guitarist kahit naputulan ng cord? Okay lang naman, pero depende sa performer. Unlike kasi may mga taong di sila makatugtog ng di kompleto yung string. Meron naman mga tao gaya namin na ang gaya ko. Ilang beses na naputulan, pero the show must go on. Iba-iba ko yung ano, kanta naman namin yun. Sa singer, kapag biglang may nangyaring ganun, paano mo biglang i-adapt yung sarili mo? Tuloy-tuloy ka lang. Ano lang, nilalaro ko na lang. Then, dadalin mo talaga siya. Kailangan mo kasi talaga ma-absorb yung tugtugan. Then, also, pag once na napapansin ko na hirapan ako, gumagamit na ako ng yung mga nagagamit ko sa ballad noon, which is dynamics. Ayan, yung dynamics. Kailangan ko mag-falsetto. Pag hindi ko na siya naaabot or minsan parang nahihirapan na ako, pinafalsetto ko siya. Or minsan kapag nakukulangan ako, hine-headtone ko na. Minsan, sa tingin mo nakatulong sa'yo na nanggaling ka sa ballad? Yes, sobra. Sobra. Kasi nang dahil doon parang nakita ko na, ito yung advantage ng Red Scarlet. Kasi kapag parang metal ka agad, gisigawan agad yung kanta, parang Mga hindi iba, maintindihan. no? Oo, iba. eh. Sorry. Sobrang iba. Hindi naman sa pag-ano. Minsan, meron akong mga narinig na metal. Merong mga words silang sinasabi maganda, pero minsan, sumigaw lang ng sumigaw eh. Hindi lahat Hindi Iba-iba lahat. din kasi talaga eh. Meron kasi mga metal vocalist na kahit pasigaw yung kanta, naiintindihan mo yung Naiintindihan lyrics eh. mo pa din. Meron naman na puro sigaw na lang, di mo na maintindihan. O, diba? Tama yung sinabi ko nun. Hindi ko talaga siya naintindihan. Pero, nung bata po ba kayo na talagang ina-expect nyo na, magbabanda ako? Talaga ba nung bata kayo, parang pagtanda ako, kailangan may banda ako? Ako nung bata ako, nung 90s kasi, since laki ako sa simbahan, may dancer talaga, tapos rapper, panay hip-hop yung pinapakinggan ko. Wala akong alam sa instrument. Nung pumalo ng 2000, doon ako nagkahilig sa gitara. Gitara. Nagbago ako ng ano. So, from dancer to rapper, tapos biglang naging gitarista. Si Sir, talaga ba nung bata ka ba, talagang marunong ka na, talagang, hindi, magbabanda ako pagtanda ako? Mauna ako mag-gitara, pero hindi ko na-expected na magiging banda hanggang ngayon ako. Kasi yung ginagawa ko din dati, iba din eh. Mahilig lang ako sa mga laro, basketball, mga billiard. Pero hindi ko na-expect na magbabanda ako eh. Si Red, ikaw ba talagang nung bata ka pa lang ay kailangan maging singer ako or kailangan magkaroon ako ng banda? Ano talaga, pinalaki talaga ako ng tito ko kasi talaga na kumakanta. Pero hindi ko rin inaasahan na magkakaroon ako ng banda, napapasok sa pagbabanda. Kasi pinamumulat lang sa akin that time ng tito ko is parang magiging singer talaga ako as ballad lang. Nun. Pero hindi ko rin inaasahan na makakapasok ako sa Sa pagbabanda. isang banda? Yes po. So parang bata ka pa lang talaga, alam mo na magiging singer ka kasi gano'n na yung treatment sa'yo ng tito Opo, mo. tapos naman po talaga ako ng mga karaoke. Mga ganun, karaoke. Yung tuwing may family reunion, ikaw yung kumakanta. Yes po, totoo po yun. Totoo po yun Uso talaga. talaga. Tapos papasayawin ka pa pag di sila nakontento. Actually, may time nga daw po na na pinapapasok ako sa kanta ka sa patay, ganun. Wag. Ay, pero merong ganon. May nangyari po talagang ganun. Kupo, kanta sa Wag. patay. Tapos, pagpasok mo sa ang kinanta mo, metal, gagano Tumayo yung patay. tumayo yung patay. Diyos ko po. Nang gakape yung mga tao doon, biglang lalo nanginig nung kumanta ka ng gano'n. No? Sana may mag gano'n sa patay. Pag na-trending. Biglang bumangon. Sugo, nag-metal doon sa patay. Ayun na nga. Nung nabuo kayo, nahirapan ba kayong mag-adjust sa isa't isa na kailangan ko mag-adjust para sa kanya, kailangan ko mag-adjust sa kanya,
O process talaga, training? Yung adjustment kasi, talagang sa umpisa mag-a-adjust kasi bagong kasama. Pero kalaunan naman, nakapag-adjust naman kami. So, sa akin hindi ako nahihirapan mag-adjust sa kanila. Ewan ko sa kanila. Si ano? Sa akin, hindi. Kasi nung pagpasok ko sa kanila, ano ko na agad eh. Medyo gamay ko kasi tropa ko yung isa na Okay. gitarista. So magka-vibes kami. Nung nakilala ko na sila, goods kaysa sa mga Pasko na. Ganun. Kung sino man yung pass niya. Sino yung Past pass mo girlfriend ba to? Ikaw, Ren. Hindi rin ako nahirapan eh. Kasi siguro dahil din sa same kami ng mga tugtugan. Same kami ng taste. So yung chemistry din kasi mabilis na bubuo sa amin. So parang wala pang ang buwan eh. Parang nagkakagamayan na kami. Yun talaga Ganun importante. talaga po siya. Sobrang importante Yes po. sa isang banda. Kasi actually, nilang banda eh. Kahit anong klaseng grupo, yung magkasundo-sundo talaga kayo. Totoo po yun. Parang sa company. Sa kumpanya, hindi rin kayo mag-work kapag hindi rin okay yung chemistry ng bawat Yes isa. po, totoo po Sobrang importante. No? Walang sapawan, kumbaga. Parang yung iba tanggap kung nasa likod, kung nasa harap. Opo. Walang pastar. Marami akong kilalang pastar eh. Star section. Ayun na nga. Pero saan ba? Saan yung nakikita tong grupo na tong Red Scarlet magpupunta? Ano yung pangarap nyo para sa grupo? Sa akin, ang goal ko kasi sa Red Scarlet, lalo na't yung mga nilalabas namin kanta is more on English. So, parang mas goal namin is international. International yung focus namin. Then, syempre, dala rin naman namin yung name ng Pilipinas doon. Yes. Yan. Yun yung gusto namin, yung goal namin talaga is makarating sa international, makilala. And also, syempre, matulungan din namin yung sarili namin, yung mga family namin. Yung At yo, Ako, pangarap para sa grupo. sa grupo, syempre, magkaroon ng ambag sa music industry sa Pilipinas. Yun lang naman talaga eh. Syempre, yun. Kumbaga, alam mo yung pag tumanda ka, tapos may kita mo yung, may papapakinggan mo yung mga ginawa niyong kanta before. Totoo. Parang, yun yung goal ko talaga eh. Magkaroon ng ambag sa music, sa OPM sa Pinas. At nakakatawa, ang dami ng mga 90s and 80s na mga grupo na bumabalik ngayon, nagpe-perform kasi Exactly. binabalik nila yung mga Totoo. kanta nila. Sa iyo, sir, anong pangarap mo naman sa grupo? Siguro sa akin is, since passion ko din to, saka gusto ko din kasi yung, dati ko pangarap ko din talaga makakit sa malaking stage. Since hindi ko expected na yung ito nga, yung Red Scarlet, paunti-unti ko na natutupad yung mga gusto ko. Then, syempre sa banda, gusto ko rin makatugtugin sa ibang bansa. At makilala, lalo na yung mga kasabayan ko din dati, na sana minsan may isa sa amin na pupunta sa stage. Diba? Yun. Mga nakasama ko din dati. Iba din, no? Kapag, alam mo, sa isang banda, pag nakilala ng individual, ibig sabihin kilala na kayo sa grupo kasi kilala yung guitarist, kilala yung drummer. Ibig sabihin, walang paistaran, kumbaga, kasi binibigyan ng moment yung bawat isa sa inyo. Ano yung, para naman sa musika, ano yung mga gusto nyo pang, kasi syempre, mag-album, at sa inyong gusto mag-perform? Pangarap, nakapag-perform kayo sa isang lugar. Ako, siguro, ano yun, other country. Yun Sa ibang talaga. bansa talaga. Tapos, syempre, yung mga big stage dito sa Pinas. Kasabay yung mga idol namin na, yun, syempre, isa sa mga inaangaan namin na banda, makasabay sila sa stage. Hindi ako banda. Ikaw, bilang isang vocalist, Ganon din, makatugtog din sa international. Kasi, yun nga, gusto ko rin kasi marinig sa international yung tugtugan namin. Gusto ko rin i-share sa kanila yung sound ng kung sino si Red Scarlet. Also, yun dun sa, yung dito rin sa Pilipinas, yung mga big stage, mga idol namin, mga naging inspirasyon din namin bago kami pumasok sa ganitong tugtugan. Yun yung gusto kong maano na, okay, meron palang sumisibol na ganitong banda na tumutuloy na kung ano yung nasimulan namin. Yun po. sa television, pinangarap nyo, TV. Sa TV. Saan? Sa Showtime, Itbulaga, mga ganon. Wish.
Ako kasi na... Hindi wish ko lang yung wish bus. Oo, wish ko lang. Yung wish bus. Madalas may mga naging guest ako dito na nakapag-perform na sila sa wish bus. May mga trending lang sila. Tapos parang kinontak sila, nakapag-perform sila agad doon. Kayo rin ba, dream nyo sa mga wish bus? Natupad din sa akin eh. Nakapag-perform na ako sa Wish, sa Showtime, sa mga TV, sa mga radio. Ibang grupo? Ibang grupo naman. Ikaw? Sa akin yung ganun din. Gusto ko ma-experience yun sa Wish saka sa Showtime. Siyempre iba yung Iba ano rin yun talaga eh. yun, no? Di ba? Marami nakakita. Di ba? Totoo. At iba na kapag yung humarap ka na, tapos ang bit-bit mo ng grupo yung Red Scarlet na. For the second time around, kung sakali nila. Ikaw, pangarap. Pangarap ko din po yun, makatugtog sa Wish yan, sa Cozy Cove. Ayan, yung marinig. Cozy Cove, no? Sa Oo, Baguio. Cozy Cove. Yung sa Baguio. And, ayun, yung basta makatugtog kami na, syempre, hindi lang naman kasi siya about sa pagtugtog eh. Gusto rin kasi namin i-share yung kung sino yung tugtugan namin. Yun yung gusto namin i-share, yung meaning ng kanta, yung hatid namin na, ito yung tugtugan namin, ganyan. Yun po. Kapag meron kunyari isang tao na sobrang hindi pa kayo naririnig kumanta, or first time lang kayo makikilala, ano yung gusto nyong iparinig sa kanya na sarili nyong kanta na parang, itong yung Red Scarlet. Yung parang tatatak agad sa kanya, Red Scarlet to. Parang gano'n. Sa akin, yung Where Are You, tsaka yung isa namin sa EP, which is yung Hands of Love. Actually, yung Where Are You, nag-comment dito, nag-request siya ng Where Are You. Hindi ko rin alam kung nasan siya. Basta Where Are You. Ayun. Bakit Where Are You? Tungkol saan ba ang Where Are You? Yung Where Are You kasi about siya sa... May utang. Sa... O, nasan ka na, hinahanap ka na. yung... Where Are You? yung... yung Where Are You, about siya sa magjowa na, yung example na lang si boy or si girl, hinahantay nila yung jowa nila na bumalik. Pero ang totoo, parang wala na. Hindi na, kasi may iba na. Parang wala na. Naranasan? Ako? Ba't parang nag-react mo? Ito ka tawad. Depende. Biglang pasa lang. Pero kadalasan, di ba, bakit nakakahiligan ng mga tao yung mga nagiging kinakanta natin? Kasi nararamdaman nila yung pagkanta ninyo. Sobrang damang-daman nila yung pagkanta ninyo dahil feeling din nila naranasan nyo. Yes po. At sa comment kasi, parang puro where are you, where are you? Nandito kami. Ano kayang hambe? Manood kayo, nandito kami. And, ayun. So, ito, meron na kayong mga MTV. So, pwede na Yes, kayo. Ikilala ko yung si Ice yun, Yes po, yes po. Kilala ko Kaibigan Ay, si po Ice na, yun, kaibigan ko po. O, kasi nung nagpa-district songwriting competition ako, Ayun. sumali si Ice. Tapos Shoutout nanalo kay pa yun Boss sa Montalban. Ice. Anyways, nagulat ako, kita ko si Ice yun. Anyways, meron lang tayo ilang minuto. Baka meron kayong pwedeng i-promote. At syempre, pasalamatan na rin. Ayun, meron kaming gig this coming October. Ayan, kita-kits tayo, banda dyan sa May Ortigas. Also, ayan, salamat kay Manager Ina, kay Mamshi, Sam Salva, and ayun, sa papa ko, shoutout po sa papa ko, sa kay Ate Nicole and Sky, and sa Montalban Hardcore group. Ayan, meron po kaming grupo ng mga kasama namin sa music. Ayan, and also, ayan, shoutout na lang din kay, sino ba to? Nawawala ako. Ayan, shoutout kay Ice, yan. Kikita ka dito, bro. Ayan. Pinakilala ko na yan kay Mayor Evangelista. Anyways, baka meron kayo plug ng mga social media. Saan nila kayo pwedeng mapakinggan? Ayan, pwede nyo po kaming makita sa Facebook page, Red Scarlet Official. Also, sa TikTok meron din po kami. And also, yan, sa YouTube channel, meron kaming Red Scarlet. And, ayan, Spotify, Red Scarlet. Ayan, check nyo yung bago naming songs. Ayan, 4 yan. Alright. Ano-ano itong mga apat na to? Parang hanapin na nila. Hands of Love, I Won't Stay Here, Blame Me, Hate Me, and Where Are You? Yes, yung where are you, yung bala kayo dyan.
Comment ako, where are you? Where nanonood na nga kayo? Sige po. Bali, ipapromote ko lang yung sa mga gusto magpa-setup ng gitara dyan. Boss Torres Guitar Services, PH sa San Jose del Monte, Bulacan. Budget meal yan, PM nyo lang yung page na yan. Sasagutin ko kayo lahat. Ako, gusto ko lang greet yung family ko, yung girlfriend ko, yung mga tropa ko, pati yung mga katrabaho ko. Tapos, yung other band ko, Cinco de Calio, tsaka Triup. And syempre, kung trip yung mga camping video, follow nyo sa YouTube, Yo Pops. Mamahilig mag-camping. Sarili siya, mga vlogger pala dito. Nag-promote ng channel. Mag-promote pa nga. Siyempre, walang